Samantala, kasama po natin ngayon dito si Ginong Alzar Aurelio, weather forecaster ng Pag-asa. Magandang hapon po, Ginong Aurelio. Kumusta po ang lagay ng Bagyong Santi ngayon? Opo, si Bagyong Santi ay bahagyang lumakas at ngayon ang kanyang lakas na hangin ay umaabot sa 150 km per hour, samantala ang kanyang gustiness ay umaabot sa 185 km per hour. At kanina ay ang diameter niya nasa 400 kilometers, ngayon po ay nasa 500 kilometers ang kanyang diameter. At ang kanyang sa ngayon, as of 4 p.m., ito ay nasa dagat at uting-uting lumalapit dito sa eastern section ng Luzon, lalo na po ang Aurora Isabela area. At nasa layo siya ng 150 kilometers sa east-southeast ng Baler, Aurora. Nakataas po ang public storm warning signal number 3 dito sa Aurora, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, Mountain Province, Tarlac, Nueva Ecija, Northern Quezon kasama Pulila Island at ang Northern Zambales. Public storm warning signal number 2 naman dito sa Metro Manila, Ilocos Norte, Cagayan, Apayao, Kalinga, Abra, rest of Zambales, Pampanga, Bataan, Bulacan, Rizal at ang rest of Quezon. Public storm warning signal number 1 naman sa Calayan at Babuyan Group of Islands, Cavite, Batangas, Laguna, Lubang Island, Marinduque, Camarines Provinces, Northern Mindoro at ang Catanduanes. Opo, yung sa oras na maglandfall siya, no, yung 500 kilometer radius na yung lapad ng bagyo, anong tendency po nun? Lumapad pa o medyo lumiit dahil sa mga bundok? Pagkatama niya ito sa Isabela, Aurora areas by tomorrow early morning, ay maapektuhan itong malaking bahagi ng Northern Central Luzon kasama ang Metro Manila. Ulan yun? Ulan? Hangin? Opo, ulan tsaka hangin. Dito sa Metro Manila, inaasahan po natin masungit na panahon, maaari po mayang gabi. And then itong mga signal number 2 and 3, masungit ang panahon. At dito sa signal number 1 kung saan nakataas sa mga lugar, ay makakasa po na occasional rains and gusty winds. Meron bang paliwanag yung Pag-asa? Kasi parang sa mga nakalipas na bagyo, talagang Aurora area, Isabela area yung tinatamaan. Meron bang paliwanag doon scientifically? Una-una, ang nakaka-influence sa pagkilos ng mga bagyo, itong high pressure area. Ay ngayon kasi ay nag-westward itong bagyo dahil itong high pressure area nasa bandang norte ng bagyo. Hindi siya makakilos ng panorte kasi nakaharang itong high pressure area. Ang tanging madadaanan niya o tanging gagalawin niya o pupuntahan niya itong westward. Opo. Meron na ba readings yung Doppler radar ninyo kung gaano karaming ulan yung pwedeng dalhin ito? Ang estimated ng daming ulan, heavy to intense rainfall. Ang estimated ng dami nito ay 7.5 to 30 mm per hour. Kung ikukumpara kung itatranslate natin layman's term, mga ilang drum ba siya per hour? Hindi ko po masabi, pero ang epekto nito sa atin talagang pagbaha, lalo sa mababang lugar at sa landslide din, sa mga prone sa landslide flash flood. Opo, sa listahan nyo, kasama yung Rizal area, di po ba? So ito, Rizal and rest of Quezon. So, yung bagsak ng tubig dyan, papunta Marikina, papunta Ilog, Pasig River. So, ano po may advice sa mga kababayan natin? Ano na po ang may advice namin, lalo sa mga prone sa landslide and flash flood, ay maging handa sila, alerto. At alam nila pa yung ligtas na lugar para naman huwag saan mangyari magkaroon ng pagbaha and landslide, ay alam nilang pupuntahan. Sa ganitong sitwasyon, particular yung mga kababayan natin sa Aurora, mas mainam na pansamantala lumikas na muna sila, lalo na kung landslide prone din o kaya di bahain yung lugar nila. Opo, tama po. Hindi lang yung pagbaha kailangan na iwasan, ganyan din yung malakas ng hangin kasi kaya lang liparin yung mga bubong itong bagyo nito. Nabanggit yung 150 kph. Opo, pwede pa ho ba lumakas? Pwede pa ho kasi malayo pa ho sa lupa. So, pwede pang lumakas. Bobuelo pa siya yun ang mangyayari doon. Opo, pag tama yung sentro ng bagyo o mata ng bagyo sa lupa, ay bahagyang hihina. Ngayon po ay malayo po siya, nasa dagat itong mata ng bagyo, so posible pong lumakas pa. Yung pong mata niya, saan niyo po ini-expect mismong bayan or lugar itatamaan po nito? Ayon sa kanyang pagkilos, maaaring sa Aurora siya tatama. At siguro doon po sa ibang mga ibang mga lugar na maaaring tamaan, ano po ang dapat nilang paghandaan? Ano po yung basic na dapat nilang gawin sa mga oras ito na hindi pa masyado talagang masama yung panahon? Opo, lalo na po yung public storm warning signal number 3 and 2 ay maghanda na po dahil meron tayong lead time para maghanda bago dumating itong bagyo. Opo, maraming salamat po sa Ginong Alzar Aurelio, weather forecaster Pag-asa. Tumungan naman po tayo sa loob mismo po ng tanggapan ng Pag-asa kung saan po ongoing ang press conference doon. Press con ito
At ito po ang presko natin ngayon, ang isa sa pinaka-importante dahil ine-expect po natin na bukas ng madaling araw ay magla-landfall na po si Bagyong Santi. Bahagya po siyang lumakas. Mamaya po bibigyan tayo po ni kasamang Chris ng mga detalye pa sa update sa Bagyong Santi. At gusto ko rin pong ipaalam sa inyo na yung pong, may grupo po ang Pag-asa na tinatawag na Stride Team o parang sila po ay storm chaser. Umalis po sila kanina madaling araw, naroon na po sila sa Baler, Aurora, na inaasahan po natin na doon po malapit dadaan yung mata ng bagyo. So yung team po natin, dapat lang silang mag-ingat kasi po alam natin pagka malapit po sa mata ng bagyo, napakalakas po ng hangin doon sa lugar na yon. So, mamaya nga po, bibigyan din tayo ng update ng mga dam situation natin. At siguro po, umpisahan na natin at marami pong salamat ulit at pwede na po nating mag-umpisa ang ating kasamang si Chris. Okay, so let's invite everybody to look at the monitor and listen to the report of Mr. Chris Perez on Typhoon Santi. Okay, Chris? Magandang hapon po. Ipe-present ko na po yung nilalaman ng latest severe weather bulletin na ipinalabas ng Pag-asa ngayong hapon. At gaya nga po na nabanggit ni Ma'am, ay bahagyang lumakas ang bagyong si Santi habang patuloy na kumikilos palapit dito sa Isabela, Aurora area. Ito po yung group of satellite imageries na inanimate po natin para mapansin po nila yung pagkilos nitong itong Typhoon Santi palapit nga dito sa nabanggit nating area. At ito yung latest forecast track ng Pag-asa base sa severe weather bulletin issued this afternoon. As of 4 o'clock, nandito po yung estimate na location ni Santi, approximately 150 kilometers east-southeast ng Baler, Aurora. Bahagyang lumakas, yung lakas ng hangin, umabot na po ng 150 kilometers per hour malapit sa gitna nito. And then yung gustiness or yung mga pagbugso ng hangin, posible na rin pong umabot hanggang 185 kilometers per hour. At inaasahan po natin itong kikilo sa direksyong westward sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Ngayon kung mapapansin po natin, ito po yung 2 o'clock position ng Bagyong Santi as of this afternoon. And within the next 24 hours, inaasahan po natin na yung pinakang sentro ng Bagyong si Santi ay nandito na sa may bandang Pangasinan, La Union area. Although, dito rin sa image na to pinakikita yung cone of probability wherein the storm or the typhoon may track more to the north or more to the south of the forecast track ng pinakasentro ng bagyo. So regardless of this, generally ito po yung inaasa nating direction, movement of Santi within the next 24 hours. Within the next 48 hours, so this would be 2 p.m. Sunday afternoon. At kung magpapatuloy po siya sa westward at 15 kilometers per hour, possible by Sunday evening, nasa labas na po ito ng ating area of responsibility. Pero dahil sa current location niya, ito nga po, storm signal number 3 is still in effect over the provinces of Aurora, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, Mountain Province, Tarlac, Nueva Ecija, Northern Quezon including Polillo Island and Northern Zambales. Habang storm signal number 2 naman po ang nakataas sa Metro Manila, Ilocos Norte, Cagayan, Apayao, Kalinga, Sabra, rest of Zambales, Pampanga, Bataan, Bulacan, and Rizal. Ito pong mga lugar na to, inaasahan po natin makakaranas ng masungit na panahon at maalon hanggang sa napakalong karagatan. Storm signal number 1 naman po ang nakataas sa Calayan and the Babuyan Group of Island, Cavite, Batangas, Laguna, sa Northern Mindoro, sa Lubang Island, sa natitirang bahagi ng Quezon, sa lalawigan ng Marinduque, Camarines Provinces, and Catanduanes. Ito naman po mga lugar na ito, posibleng makaranas ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. So ano po ba yung inaasahan natin in the advent of the Typhoon Santi? Stormy weather over Aurora and Northern Quezon this afternoon and onwards hanggang sa pagtama ng bagyo bukas ng madaling araw, possibly in between 12 to 3 in the morning. And also stormy weather over the rest of Central Luzon and Northern Luzon tonight and tomorrow. Now, occasional rains and gusty winds naman over Metro Manila and over the rest of Southern Luzon tonight and tomorrow also. Dahil bukas po inaasahan natin, pag tama mamayang madaling araw, tatawirin throughout the day ni Typhoon Santi itong bandang
Northern Luzon, Central Luzon area. Now, gaya nga na nabanggit natin kanina, Santi is expected to make landfall over the northern Aurora Isabela area early morning tomorrow in between 12 to 3 in the morning kung magpapatuloy doon sa current speed and direction. Then cross the provinces of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Ifugao, Benguet, Pangasinan, and possibly exit the landmass of the country via La Union. And then other things to we expect, flash floods and landslides expected along the track of Santi. Kaya pinapayaw po natin yung mga kababayan natin, lalong-lalo na po doon sa may storm signals number 2 and 3, na maging alerto po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, while those living over near the coastal areas, maging alerto po sa mga posibleng storm surge, dahil we're expecting at least up to 4 meters over the coast of Aurora, Isabela, Cagayan, and the Ilocos region provinces. Now, starting today until tomorrow, risky po or mapanganib ang bumiyahe via sea and air travel because of Typhoon Santi. And then expected to exit the PAR by Sunday evening, so possibly by Sunday afternoon onwards, so expecting the gradual improvement of the weather condition over most parts of Luzon. And meanwhile, we're monitoring one tropical cyclone outside the PAR and expected to enter the area of responsibility by Monday. However, initially hindi po natin inaasahan na magla-landfall over to any part of the country, but we'll still continue to monitor this one. Kung pumasok man po ng PAR by Monday, it will be given the local name Tino. So that's the latest from the severe weather bulletin issued by Pagasa this afternoon. The next one will be issued at 11 p.m. tonight. Good afternoon po. Okay, maraming salamat, Chris. So, ang susunod pong magbibigay sa inyo ng ulat tungkol sa mga major dams ng Luzon at ang iba pang parte ng Pilipinas ay walang iba kung hindi si Mr. Edgar de la Cruz ng Hydromet Division. At dahil nga po sa sitwasyon ng ating panahon ngayon, dahil sa Bagyong Santi ay pinag-iingat po ng matindi yung mga kababayan natin, partikular doon sa mga binabahang lugar at yung mga landslide prone areas. Nabanggit po yung mga lugar din kung saan nakataas yung mga public storm warning signal mula 3 hanggang 1. At kanina po nabanggit din na Ginoong Aurelio dito sa ating panayam kanina na nasa 500 kilometers yung magiging diameter po nito. So malapad-lapad. Malapad po itong bagyong ito at malakas sa pagulan ang dadali nito, partikular po sa Metro Manila. At may dagdag ko rin po, importante rin po yung mga kababayan natin na babain yung kanilang mga lugar. Huwag ho kayo basta-basta lumusong sa tubig baha dahil sa peligro naman pong dala ng sakit na leptospirosis.